Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Cayetano, isa pa sa nagpapahayag ngayon na ikinakahiya nila si Cayetano, mga kabunyog. Itong batch niya sa Ateneo, law class. Graduate pala ng law si Cayetano sa Ateneo. Ateneo School of Law, College of Law. Batch 97. Ngayon, may nilabas ang batch 87, batch 97. Ang reaksyon nila ganito, mga kabunyog. Pahiya na naman dito si Cayetano. Pahiya dito si Cayetano. Sabi ng mga kabats ni Cayetano sa Ateneo, regrettably, at the helm of this crisis is a member of the Ateneo Law Class of 1997. We therefore appeal to our batchmate, Senate President Alan P. Cayetano, to remember that we were taught in the Ateneo and to adhere to our oath as lawyers and officers of the court. We urge the Senate President to study carefully his own case of Pangilinan versus Cayetano, GR number 238875, as the pronouncements therein belie the credibility of his dispositions and decisions as Senate President on the ICC controversy. Cayetano's batchmates from Ateneo Law Class of 1997, May 17, 2026. Sobrang kahihiyan itong mga sila Cayetano at si Legarda. Si Legarda tinanggal na yung portrait niya, yung litrato niya doon sa wall ng Assumption College. Si Legarda may linabas na statement ang Student Council ng Assumption at tinatanggal na nila yung litrato ni Legarda doon sa wall ng Assumption kasi nahihiya daw sila sa naging paninindigan ni Legarda nitong nakaraang mga araw. Ngayon naman, ito namang law class ni mga classmates ni Cayetano sa Ateneo Law, batch 897, ay mayroon ding statement. Ang statement nila kay Cayetano, sabi niya, batchmate, huwag mo namang ipahiya ang eskwelahan natin, ang Ateneo Law. Tinuruan tayo ng mga tamang principle sa Ateneo Law. At i-review mo yung kaso ng Cayetano versus Pangilinan versus Cayetano. Sabi ng ng mga kabats niya sa College of Law, i-review mo yung Pangilinan versus Cayetano. Ano ba tong Pangilinan versus Cayetano? Yung kasing mga taon na yan, si Cayetano ay DFA Secretary ni Duterte. Si Pangilinan naman, si Kiko, ay senador. Ngayon, ang ginawa ni Duterte, nag-withdraw sa ICC. Nag-withdraw. Ngayon, si Pangilinan, isa sa mga nangunang petitioners, question ni Kiko Pangilinan, yung desisyon ng gobyerno ni Duterte na mag-withdraw sa ICC nang walang concurrence o pagsang-ayon ng Senado. So, ang issue doon, pwede bang mag-withdraw ang presidente, ang executive, sa membership sa ICC nang hindi kumuha ng concurrence o pagsang-ayon ng Senado? Kasi ang nag-approve ng pag-member sa Rome Statute sa ICC ay Senate. Mayroong concurrence sa treaty. Tapos ngayon, biglang nag-withdraw. Hindi nagpaalam. Tama ba yun? Yun yung issue doon sa Pangilinan versus Cayetano. Ang naging desisyon ng Korte Suprema dyan, ganito mga kabunyog. Yung pag-withdraw ni Duterte, legal yun. Kasi ang President, ang Chief Architect of Foreign Policy. Kung ayaw na ng Presidente na mag-member sa ICC, desisyon niya yun. Ngayon, kailangan bang may concurrence ng Senate? Ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Hindi kinakailangan. Kasi wala namang nakalagay doon nung pinasa yung batas na nagkukonkur ang Senado, walang nakalagay doon na kung aalis na ay kailangan naman ng concurrence ng Senate.
So walang ganon. Yan yung desisyon. Pero, may importanteng sinabi ang Korte Suprema sa kaso na yon na Pangilinan versus Cayetano. Ano yun? Ang sinabi doon ay ganito. Tungkol sa jurisdiksyon ng ICC, yung mga pangyayari sa Pilipinas na mga krimen, nung member pa tayo ng ICC tulad nung 2011 to 2019, kasi hindi na tayo member effective March 2019. So ibig sabihin, yung mga krimen na naganap sa atin hanggang 2019, pasok pa siya sa jurisdiksyon ng ICC. Yan ang pronouncement ng Korte Suprema sa case ng Pangilinan versus Cayetano. Yun ang sinasabi ng mga kabats ni Cayetano sa College of Law ng Ateneo. I-review mo anya. Ha? Balikan mo yung case ng Pangilinan versus Cayetano. Ha? Ano ang sabi ng Korte Suprema doon? Ang sabi ng Korte Suprema doon, may jurisdiksyon. May jurisdiksyon ang ICC sa mga pangyayari na krimen nung panahong member pa tayo. Pero yung mga pangyayari ng krimen na hindi na tayo member, wala na. So dapat pa tayong mag-cooperate sa ICC doon sa mga krimen na member pa tayo. So ang sinasabi ng mga kabats ni Cayetano, reviewin mo ang pronouncements ng Korte Suprema sa case ng Pangilinan versus Cayetano. Malinaw naman yun eh. Yun yung maging guide sa'yo. Kasi si Cayetano paulit-ulit ayaw niya daw kilalanin ng ICC, ayaw niya daw irespeto ang jurisdiction ng ICC, samantalang may desisyon na ang Korte Suprema doon sa case ng Pangilinan versus Cayetano eh. Di ba? Kaya ang sabi ng ng mga kabats niya, reviewin mo kasi nakakahiya sa atin sa Ateneo Law Class of 1997. Classmate ka pa namin. Tinuro ang mga ginagawa mo iba sa tinuro sa atin eh. Nakakahiya, no? Nakakahiya, kinakahiya ng Ateneo Law Class itong si mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong itong mga sinabing ito ng kabats niya, sampal ito kay Cayetano. Na parang kinakahiya nila, parang Alan Peter, reviewin mo yung mga principles na tinuro sa atin sa Ateneo Law. At reviewin mo rin yung sinabi ng Korte Suprema doon sa case ng Pangilinan versus Cayetano. Ang linaw-linaw nung sinabi. Maging guide sa'yo yun. Kasi may sariling interpretation ng batas si Cayetano. Di ba? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.